Shalom sa inyong lahat. Ngunit kung di kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. Marcos 11:26. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang pagpapatawad sa iba, isang pangangailangan sa kalusugan at yaman. Ang aklat ni Marcos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 118, 25 at 26. O Panginoon, pinapakiusap namin sa inyo. Ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawaan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Amen. Pansyam na leksyon, mga tunggalian o kontrobersya sa Jerusalem. Ang ating susing talata. Kapag kayo'y nakatayo sa nananalangin, magpatawad kayo kung meron kayong anumang laban sa kanino man upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng iyong Ama na nasa langit. Marcos 11:25. Sa Mateo 18:21 hanggang 35 ay ito naman ang ating makikita tungkol sa pagtuturo tungkol sa pagpapatawad. May isang hari na pinatawad niya ang napakalaking utang ng alipin sa kanya na hindi niya kayang bayaran. Ang aliping ito'y hindi nagpatawad sa kapwa-aliping may maliit na utang sa kanya. Binawi ng hari ang pagpapatawad sa kanya. Dumating ang mga lider ng relihiyon upang harapin, lituhin at daigin si Jesus. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Bahagi ng pag-aaral para sa linggong ito'y ang pagsasali ng pag-anilisa sa bagay na nagdadala sa mga tao sa pagsalungat sa Diyos at pagsasaalang-alang sa magagawa ng mga Kristiyano upang malusutan ang masamang palagay at magsalita sa mga puso ng mga hindi sumusunod sa panawagan ng Espiritu. Sa ating leksyon ay may 6 na tunggalian o kontrobersya kasama ang mga lider ng relihiyon. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, ang matagumpay na pagpasok. Ikalawa, mga tunggalian kasama ang mga lider ng relihiyon. At ikatlo, ang pinakadakilang utos. Doon sa una ay titingnan natin ang katuparan ng propesiya. At sa ikalawa ay 3 pagtatalakay. Sinumpang punong kahoy, nilinis na templo. Ikalawa, sinong nagsabing magagawa mo iyon? At ikatlo, makalupang mga tungkulin, makalangit na kinalabasan. Sa ikatlo ay ang utos na pag-ibig, na umibig. Unang pagkakahati,
ang matagumpay na pagpasok at titingnan natin ang katuparan ng propesiya. Marcos 11:1 hanggang 11. Nang malapit na sila sa Jerusalem ay may Bethphage at Bitanya, malapit sa bundok ng mga Olibo. Sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang maalagad at sa kanila'y sinabi, "Pumunta kayo sa nayong nasa tapat ninyo at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin ninyo yun. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ipadadala niya agad rito." Umalis sila at kanilang natagpuan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan at kinalagan nila ito. Ang ilan sa nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, "Anong ginagawa ninyo sa inyong kinakalagan ang batang asno?" Sa bersyon ni Mateo 21, ay walang nagtanong sa kanila. Sa Lucas 19, ang nagtanong sa kanila ay may-ari. Sa Juan 12, kung saan naitala ah, ang tungkol sa pagpasok sa Jerusalem at pag-upo niya pagsakay niya sa asno ay hindi binanggit ito. Kailangan ito ng Panginoon. Yan ang tugon nila. At ito ang prinsipyo ng pagiging katiwala. Anumang pangangailangan ng kanyang gawain sa lupa at ng mga kapwa ay kinakailangan na ibinibigay, walang tanong-tanong. At sinabi nila sa kanila ang sinabi ni Jesus at kanilang pinayagan sila. Pagkatapos, dinala nila ang batang asno kay Jesus at inagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal at siya'y sumakay dito. Ang kahabuluhan ng isang asno. Kalahati nitong kwento ay kasangkot ang pagsugo ni Jesus ang dalawang alagad sa isang kalapit na nayon upang kunin ng isang asno para sa kanyang sasakyan patungong Jerusalem. Doble ang sagot. Bakit ganito? Una, nagpapakita ito ng propetikong kapangyarihan ni Jesus. Ikalawa, nagdaragdag sa dignidad ng kanyang pagdating at inuugnay ito sa kalooban ng Diyos. Kaya yung ginawa niya na ayon sa propesiya sa Lumang Tipan at yung paggawa niya ito ayon sa kalooban ng Diyos ay iisa at pinapakita nito sa kanyang kilos. Ang aspetong ito ng kwento ay nakaugnay sa Zacarias 9:9 at 10, yung pagbabanggit doon na pagsakay sa batang asno ng Misaya na nagsasalita ng hari bilang nakasakay sa isang asno patungong Jerusalem. Ito'y nakapagpapaalala rin sa pagpasok ni Solomon sa Jerusalem sakay ang isang asno, 1 Hari 1:32 hanggang 48, na ang sinakyan ni Solomon ay ang mola ng hari. Ito ay nang nagtangkang kamkamin ni Adonijah, yung kanyang kapatid, ang trono sapagkat si David ay matanda na. Kaya nga inutusan ni David si Solomon na kaagad na koronahan at ang bahagi niya na yung pagsakay niya sa mola o asno na gamit ni David pagpasok sa Jerusalem at
kaagad-agad na unawaan ng mga tao ang kahulugan nito. Ayon sa Desire Pages, 500 bago ang kapanganakan ni Kristo. Gayong hinulaan ng propetang Zacarias ang pagdating ng hari sa Israel. Ang propesiyang ito'y ngayon matutupad. Siya na mahabang panahong tinanggihan ang mga maharlikang karangalan ay ngayon dumarating sa Jerusalem bilang ang pinangakong tagapagmana ng trono ni David. Patuloy ang basa sa Biblia. Talatang 8, maraming tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba'y naglatag ng mga sanga ng kanilang pinutol mula sa mga bukid. Ang mga nauuna at ang mga sumusunod ay nagsisigawan, Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang dumarating sa kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan. Pumasok siya sa Jerusalem at pumunta sa templo. Nang matingnan niya sa palibot ang lahat ng bagay, palibhas ay hapon na, pumunta siya sa Betanya na kasama ang 12. Malamang na sa tahanan na magkapatid na Maria at Marta na mga taga Betanya, ang kabuluhan ng Jerusalem. Pumasok si Jesus mula sa silangan, doon sa pintuan, sa silangang bahagi ng lungsod ng Jerusalem, pababa sa bundok ng Olibo, at malamang na pumasok sa ginintuang tarangkahan, Golden Gate, na papunta sa Temple Mount, isang tarangkahan na ngayon sinarhan ng adobe. Nang taong 1535 AD, iniutos ni Sulaiman the Magnificent, ang pinakamatagal na sultan ng Ottoman Empire, na muling itayo ang nasirang pader ng Jerusalem kabilang ang mga tarangkahan nito. Noong 1541 AD, sinarhan ang ginintuang tarangkahan at ito'y nanatiling ganito hanggang ngayon. Bakit? Ano ang dahilan? Naniniwala ang mga Arabo na inaasahan ng mga Hudyo na pagdating ng Mesyas ay dito siya papasok. Kaya isinara nila ito upang mahadlangan ang anumang posibilidad ng kanyang pagbabalik. Ginawa rin nilang sementeryo ang labas ng tarangkahan sa pag-aakalang hindi daraan dito ang Mesyas sa isang libingan. Ang buong lungsod ay nakilos ng kanyang pagpasok. Nakita kasi nila na ito ay katuparan ng sinasabi sa lupang tipan, ang Biblia nila sa panahong ito. At ito ang kanilang inaasam-asam na nandito na ang maghahango sa kanila sa tayo nila sa Roma. Kinikilala ng lahat ang kahalagahan ng kanyang simbolikong kilos. Ang karamihan ng tao na sinamahan siya ay sumisigaw ng Hosana, isang katawagang orihinal na nangangahulugang ngayoy magligtas. Subalit sa kalaunan ay nangahulugang luwalhati sa Diyos. Itong pangyayaring ito ay 6 na araw bago ang kapistahan ng Paskwa, ang linggo ng kanyang kamatayan sa krus. Nagtapos ang kapahayagang pagkamalihim ng paksa na giniit ni Jesus halos sa kabuuan ng Marcos. Di ba, pirmi nating napapansin na sa mga nakaraang leksyon na binabawalan nila na huwag sabihin ng tungkol sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay lumipas na.
Ngayon hayagan ng pumasok si Jesus sa Jerusalem gamit ang isang kilalang simbolikong kilos ng hari, yung pagpasok na sa Jerusalem na nakasakay ng asno. Pumapasok siya sa templo ngunit dahil patapos na ang araw, tumingin lamang siya sa palibot at pagkatapos ay namahinga kasama ang 12 alagad sa Betanya. Merong malaking kahulugan ito. Ano yun? Ang pangyayaring maaari sanang naging isang kaguluhan o paghihimagsik ay nagtapos sa halip sa kanyang tahimik na pamamahinga. Subalit ang susunod na araw ay magiging iba. Ang maaari sanang nangyari ay dahilan dito sa pagpapahayag niya ng pagiging hari, pagiging Mesyas, ay sinundan ito ng maraming taong susunod sa kanya na magrebelde. Yun ang sanang nangyari. Ngunit hindi mangyayari yun sapagkat wala siyang balak na gawin yun. Pangalawang paghahati. Mga tunggalian kasama ang mga lider ng relihiyon. Una, sa 3 pagtatalakay. At ang una ay sinumpang punong kahoy. Marcos 11:12 hanggang 14. Kinabukasan nang dumating sila muli mula sa Betanya, ay nagutom siya, si Jesus yun. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, lumapit siya upang tingnan kung may matatagpuan siya roon. At nang siya ay makalapit doon, wala siyang natagpuang anuman, kundi ang mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. Ang punong igos kasi kapag magbubunga na ay naglalabasan ang mga dahon. Ang paglabas ng mga dahon ay senyales na susunod na ang bunga. Kaya umaasa siya na baka may mga maagang bunga. Yun. Kaya siya ay lumapit. Sinabi niya rito, wala nang sino mang makakain pa ng bunga mula sa iyo. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Kaya nga, tingnan natin yung sinumpa ang isang puno ng igos. Nang umaga, nagmula sa Betanya ang mga 2 milya lamang o kaya ay mga 3 kilometro mula sa Jerusalem at gutom si Jesus. Pagkakita sa isang puno ng igos na nagdahon, pumaroon siya upang marahil ay makasumpong ng mga maagang bunga. Ang kilos na ito'y hindi may tuturing na pagnanakaw dahil ayon sa batas ng lumang tipan, makakakain mula sa bukirin o ubusan ng isang kapitbahay upang maibsan ang gutom. Kakain lang doon, pero hindi mamimitas at iuwi. Ganon ang kanilang batas. Ngunit hindi siya nakasumpong ng prutas at sinabi sa punong kahoy, wala nang sino mang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Iyon ang sumpa. Ito'y isang nakapagkakaiba, napakakaiba at hindi karaniwang kilos para kay Jesus. Subalit, ang kaagad na sumunod ay magiging lalo pang kapuna-puna. Bakit ba sinumpa niya? Sabi ng ating leksyon, sinumpa para hindi na makapandaya pa.
at ito ay mayroong matinding leksyon. Mamaya ay makikita natin yan. Nilinis ang templo, Marcos 11:15 hanggang 19. Pagkatapos ay dumating sila sa Jerusalem. Pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi, mga money changer, at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinahintulutan ang sino man na magdala ng anuman ng padadaanin sa templo. Ang sumunod na nangyari ay malamang na naganap sa bulwagan ng mga hintil, kung saan ang pagtitinda ng mga hain ay nangyayari. Ang templo kasi ay may bahagi ng mga hintil at mga Hudyo. Hindi yan naghahalo. Yung mga Hudyo ay medyo loob-loob ng templo at may bakod yan na mababa lamang at nandun ang mga hintil. At doon ay pinasimulan kamakailan lamang ni Caiphas ang pagpapahintulot na magtinda doon. Pinaalis ni Jesus ang mga nagtitinda mula sa mga bulwagan upang pabalikin ang katahimikan. Ay maingay nga no, ang palengke yan eh. Yung mga hayop na maingay. At yung mga nagtitinda, kung nag-aalok yan, malakas ang boses. Ang kanyang kilos ay isang tuwirang paghamak sa mga namamahala ng sistema ng templo. At siyempre yun ay ikinagalit nila. Napapahiya sila. At hindi lang yan, ang kanilang mga pakinabang sa pananalapi ay titigil. Inugnay ni Jesus ang dalawang sipi ng lumang tipan bilang isang sumbat sa walang kabanalang pangangalakal. Iginit niya ang templo ay maging isang bahay ng panalangin para sa lahat ng tao. Isaiah 56:7. Buong ding isinasama ang mga hintil. Pagkatapos ay sinasabi niya na ang mga leader ay ginawang lungga ng mga magnanakaw ang templo. Jeremiah 7:11. Narinig ito ng mga punong pari at ang mga eskriba at sila'y naghanap ng paraan kung paano nila siya mapapatay, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa maraming tao ang namangha sa kanyang mga aral. Lungga ng mga magnanakaw. Sa umpisa ay merong yung mga nagpapalit ng pera, money changer. Yan, sapagkat hindi ka makakabili gamit ang perang nagsisirculate. Papalit ka sa temple money. Yan. At siyempre, pagka may palitan, merong ganansya. Doon ang nangyayari. At siyempre, kung ano yung money exchange, walang magagawa ang tao kung magkano ang rate. Diyan napipilitan. Kasi pagka may dala-dala kang hayop at na-reject, gusto mong magandog, mapipilitan kang bumili. Ganon. At yung mga ayaw naman na magdala, pagkat baka ma-reject lang yung dala-dali na, doon, bibili na lang sila. Kaya may money exchanger. Ang isa pang pagpapakita ng sinabi ni Jeremias na lungga ng mga magnanakaw ay ang mga hayop na binibili na ihandog. Karaniwan, ito yung mga na-reject nila na hindi pwedeng hayop
pagbibili nila yun, nire-recycle, no? Tinanggihan na nila pero kahit may diferensya sapagkat binili sa templo ay tatanggapin na handog. Yan ang lungga ng mga magnanakaw. Kinaumagahan habang sila'y nagdaraan, nakita nila ang puno ng igos na natuyo mula sa ugat. Nang maalala ni Pedro ay sinabi niya sa kanya, Rabay, tingnan mo, ang puno ng igos na iyong isinumpa ay tuyo na. Namangha ang mga alagad na makita ang puno ng igos na nalanta mula sa ugat. Yung napakatuli niyan. Pag namatay ang punong kahoy, hindi naman kaagad mamatay biglang-bigla. At hindi hanggang sa ugat. Ngunit ito ay wala pa yatang 24 oras. Kaya nagulat sila. Gumawa ng isang leksyon si Jesus tungkol sa panalangin at pagpapatawad sa kanyang paliwanag sa nangyari. So isinunod niya yung aral niya tungkol sa panalangin at pagpapatawad. Yun ang kanyang paliwanag sa nangyari. Anong kahulugan ng lahat ng mga ito? Talatang 22, at sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng panampalataya sa Diyos. Katotohanan siya sabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari ngayon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tatanggap na ninyo at yun ay mapapa sa inyo. Yan ang kanyang aral tungkol sa panalangin. Sabihin ay naggulat sila sa kapangyarihan na biglang-bigla natuyo ang punong kahoy. Kapangyarihan yan. At ang kapangyarihan niyan ay imposible sa mga tao, siyempre. Ngunit, yan ang pangako. Pagka malaki ang panampalataya sa mga pangako ng Diyos, pwedeng ngang ilipat ang bundok, sabi niya. Yun ang sinabi niya sa talatang 23. Ganyan ang kapangyarihan ng panalangin. Kapag kayo'y nakatayo na nanalangin, magpatawad kayo kung meron kayong anumang laban sa kanino man upang patawarin ninyo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. So, ikinabit niya yung pagpapatawad at pananalangin. Tapos sasabihin niya na panalangin ay mahalaga. Naalala ninyo na sa leksyon natin sa Mount of Transfiguration, pagbaba nila ay yung siyam na alagad na naiwan doon ay hindi mapagaling ang isang batang inalihan ng demonyo. Ang sabi niya ay, nang tinanong siya bakit hindi namin mapagaling, sabi niya ay itong gantong kaso ay napapagaling lamang sa panalangin. Ang ibig sabihin nun ay koneksyon sa Diyos. Kapag tayo ay may koneksyon sa Diyos, bunga ng ating pakipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng panalangin, ay meron tayong kapangyarihan. Yan ang sinasabi niya dito. Yung connection na yon sa panalangin ay sinusundan niya ng pagpapatawad. 26. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, ay hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama nasa langit. So, andun pa rin yung relasyon. Tayo ay bilang mga makasalanan ay hindi talaga makakapagpatawad sa kapwa. Ngunit pinapatawad tayo ng Diyos at ang kapatawaran yan ay magagamit natin para magpatawad sa ating kapwa.
Itong dalawang ito, yung pagsumpa sa igos at yung sumunod na paglilis ng templo, ito yung pang-apat na kwentong sandwich. So nakita na natin yung unang tatlo. Dito sa dalawang kwento, nangyayari ang nakadramang kabalintunaan na may magkahanay na mga tauhang gumagawa ng kabaligtaran na mga kilos o kabaligtarang mga katauhang gumagawa ng magkahanay na mga kilos. Kaya pinagsasama yung dalawang kwento, sinasandwich, nga. Ang sinandwich nila ay yung paglilinis ng templo sapagkat merong kaugnayan ng dalawang kwentong ito. Dito sa kwento ng puno ng igos at ang templo ay tumatayong magkahanay. Isinusumpa ni Jesus ang punong kahoy, subalit nililinis ang templo, kabaligtarang mga kilos. Subalit, ang kabalintunaan ay na ang mga lider ng relihiyon ay nagbabalangkas na ngayon upang patayin si Jesus. At ang kilos na yon ay nagpapahiwatig ng katapusan ng kahalagahan ng mga serbisyo sa templo na nilinis niya. At natupad yan kay Jesus. Paano natupad yung katapusan na, tinapos na yung serbisyo sa templo. Natandaan nyo na matatalakay yan. Ang kurtina sa pagitan ng banal at kabanal-banalang dako ay nahapak at nailantad ang kabanal-banalang dako na nagsasabing wala nang kwenta sapagkat hindi dapat nakikita yan ng mga tao. So, natapos yan. Pangalawang pagtatalakay, sinong nagsabing magagawa mo yon? Marcos 11:27 hanggang 33. Sila'y muling pumunta sa Jerusalem. Samantalang naglalakad siya sa templo, lumapit sa kanya ang punong pari at ang mga eskriba at ang matatanda. Sinabi nila sa kanya, sa anong autoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? Ano yun? Yung paglilinis niya ng templo. Tinanong siya, o sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na gawin ang mga bagay na ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo ng isang tanong. Sagutin ninyo ako at sasabihin ko sa inyo kung anong autoridad ko ginawa ang mga bagay na ito. Ang bautismo ba ni Juan ay mula sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako. Nagtalo sila at sa isa't isa. Kung sasabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit nga hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Sa Mateo 11:27 ay sinabi doon kung saan nanggagaling ang autoridad ni Kristo. Sinabi niya, ang lahat ng mga bagay ay binigay na sa akin ng aking Ama. So bilang nasa katayuang tao, meron siyang autoridad mula sa Ama na gawin iyon. Ngunit kung sabihin natin mula sa mga tao ay natakot sila na maraming tao sapagkat kinilala ng lahat na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya sinagot nila si Jesus, hindi namin nalalaman. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong autoridad ko ginawa ang mga bagay na ito. So, tingnan natin yung pagtatalakay ng tanong tungkol sa autoridad. Kinabukasan, matapos linisin ni Jesus ang templo, hinarap siya ng mga lider ng relihiyon, nagtatanong kung sa anong autoridad kumilos siya sa araw na iyon. Hindi sila naghahangad ng katotohanan, kundi naghahangad na bitagin siya.
mapapansin ninyo sa linggong ito ng pag-aaral ng kontrobersya ay isa ang kanilang pakay, ang maghanap ng ibubutas sa kanya para siya ay maiharap sa mga Romano o kaya sa mga pari, kasuhan siya. Yun ang kanilang pakay. Kung sasabihin niyang ang kanyang autoridad ay mula sa Diyos, itatanggi nila na ang isa lamang na probinsyanong karpintero ay magkakaroon ng gayong autoridad. Kung tatanggapin niya ang kanyang autoridad ay pantao, kanilang palalabasin siyang isang hangal. Subalit, nakikita ni Jesus ang kanilang bitag at sinasabing sasagutin niya ang kanilang tanong. Kung sasagutin niya ang itatanong niya at ang tanong niya ay kung ang bautismo ni Juan na tagapagbautismo ay mula sa Diyos o sa tao. Kaagad nakita ng mga leader na sila ang nabitag. Kung sasabihin nila na mula sa Diyos, sasabihin ni Jesus, bakit hindi kayo maniwala sa Kanya? Kung sasabihin nila na mula sa tao, natatakot sila sa mga tao. Kaya nagsinungaling sila at sinabing hindi nila alam. Pagkatapos noon ay nagkwento ang Panginoong Hesus. Sinundan niya yung tanungang iyon na isang kwento. At yung kwentong iyon ay patungkol sa mga nagtatanong na ito. Basahin natin ang Marcos 12:1 hanggang 12. Nagsimula siyang magsalita sa kanila sa mga talinhaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan. Binakuran ang paligid nito, humukay ng pisaan ng ubas, nagtayo ng isang tore, pinaupahan yon sa mga magsasaka at nagpunta siya sa ibang lupain. Nang dumating ang kapanahunan, nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang kunin sa kanila ang kanyang bahagi mula sa mga bunga ng ubasan. Ngunit siya'y kanilang sinunggaban, binugbog at pinalis na walang dala. Siya'y muling nagsugo sa kanila ng isa pang alipin at ito'y kanilang pinalo sa ulo at nilait. Nagsugo siya ng isa pa at ito'y kanilang pinatay. Gayon din sa marami pang iba. Mahaba ang pasensya ng may-ari nun. Ang dami niyang ginawa na paraan na ay ang ginawa ng mga ito ay pinagpapatay, sinaktan, pinagpapatay. Binugbog ang ilan, ang iba'y pinatay. Meron pa siyang isang minamahal na anak na lalaki. Sa kahuli-hulihan siya'y kanyang sinugo sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit sinabi ng mga magsasakang iyon sa isa't isa, ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin siya at magiging atin ang mana. At siya'y kanilang sinunggaban, pinatay at itinapon sa labas na ubasan. Ano kaya ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Siya'y darating at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng mga nagtatayo ng gusali ay siyang naging batong panulukan. So, ang kanyang sinasabi rito ay siya yung anak na sinugo at pinatay. Ito'y gawa ng Panginoon at ito'y kagilagilalas sa ating mga mata. Nang kanilang mahalata na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila, naintindihan nila yung kwento. Pinagsikapan nilang hulihin siya, ngunit sila'y natakot sa maraming tao at siya'y iniwan nila at sila'y umalis. Ang kwentong sinasabi ni Jesus ay may malaking mga
pagkakatulad sa talinhaga ng ubasan na masusumpungan sa Isaiah 5. Kaya alam nila yung kwento at na-connect nila sa kanilang ginagawa. Kung saan nagdadala ang Diyos ng isang paratang laban sa hindi tapat na Israel. Lahat ay makikilala ang paghahanay, lalo na ang mga leader ng relihiyon. Maglalahad maglalahad ang kwento sa isang napaka-di karaniwang paraan gaya ng nangungupahang tumangging magbigay ng anuman na mga bunga sa bukirin ng may-ari. Sa halip, minaltrato at pinatay nila ang kanyang malingkod. Sa wakas, isinugo ng may-ari ang kanyang minamahal na anak na inaasahan niyang igagalang nila. Subalit, hindi gayon. Ang kakaibang katwiran nila ay kung papatayin nila ang anak, magiging kanila ang ubasan. Kitang-kita ang kanilang wala sa katwiran. At ang hatol na binigay sa kanila ay makatwiran. Kaya ito ay isang babala sa mga leader ng relihiyon. Nakikita sa liwanag na ito, ang kanyang talinhaga ay isang maibiging paunang babala, hindi pa huli para sa kanila upang magbago at iwasan ang tiyak na kahatulan. May magsisisi, magbabago at tatanggapin si Jesus. Ang iba ay hindi. Sinasabi sa mga gawa sa 7 na patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng maalagad sa Jerusalem. At pansinin niyo ang susunod. At napakaraming pari ang sumunod sa panampalataya. Kaya tama lang na sabihin niya itong paunang babala nang nagkwento siya. May mga pari na nabuksan ang kanilang isipan at bunga niyan ay naging alagad ni Jesus. Pangatlong pagtatalakay, makalupang tungkulin, Marcos 12:13 hanggang 27. Kanila namang sinugo sa kanya ang ilang Pariseo at Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pagsasalita. Ito na naman yung trap. At nang sila'y lumapit, ay kanilang sinabi sa kanya, Guro, naalaman namin ikaw ay tapat at hindi nangingibi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi tinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Kita ninyo, no? Pinapurihan pa. Pero ang talagang pakay ay siya ay bitagin. May pakana, may bitag. Matuwid bang magbayad ng buwis kay Caesar o hindi? Dapat ba kaming magbayad o hindi? Ngunit dahil alam niya na kanilang pagkukunwari ay sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako sinusubo? So, sinabi sa kanila na alam niya ang kanilang pakana. Kaya ang sagot niya ito, magdala kayo dito sa akin ng isang denaryo upang makita ko. Nagdala nga sila ng isa at sinabi niya sa kanila, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit? Sinabi nila sa kanya, kay Caesar. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa kanya. So tingnan natin ang tanong tungkol sa buwis. Ang mga lider ng relihiyon ay nagtatangkang hulihin si Jesus sa isang bagay na magagamit nila upang hatulan siya, alinman sa Romanong gobernador o sa mga tao. Sa tunggaliang ito, ang problema ay pagbabayad ng buwis.
Sa panahon at lugar na ito, ang pagtangging magbayad ng buwis ay maaaring ituring na rebelyon laban sa gobyerno ng Roma, isang seryosong pagkakasala. Kamatayan ang resulta ng isang rebelde. Kaya nga, yun ang kanilang ginagawa. Gusto nilang i-trap siya. Ang sagot ni Jesus na ibigay kay Caesar ang mga bagay na kay Caesar at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos ay nailayo siya sa isang bitag at nagbigay din ng malalim na tagubilin sa responsibilidad ng manampalataya sa gobyerno. So yun ang ikalawang pakay. Idinidiin niya na lahat tayo na mga tagasunod niya ay merong pananagutan na suportahan ang gobyerno at karaniwan yan ay sa pamagitan ng mga buwis. Sabi sa Desire of Ages, nagdeklara siya na dahil sila ay nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng Romanong kapangyarihan, dapat magbigay sila ng suporta sa hinihingi ng kapangyarihang yon. Basta ito'y hindi sumasalungat sa isang mas mataas na tungkulin. Ano yung mas mataas na tungkulin na yon? Yung tungkulin sa Diyos. Pag nag-conflict ang dalawang tungkulin, ay siyempre ang uunahin ay yung nakakataas. Subalit samantalang mapayapang sumasailalim sa mga batas ng lupa, dapat silang sa lahat ng panahon ay binibigay ang kanilang unang katapatan sa Diyos. Pirming God first. Makalangit na kinalabasan, Marcos 12:18 hanggang 27. Lumapit sa kanya ang mga Saduceo na nagsasabi na walang muling pagkabuhay at siya ay kanilang tinanong na sinasabi, Guro, isinulat para sa amin ni Moises na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay namatay at may naiwang asawa, ay walang naiwang anak, pakakasalan ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bibigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid. Nag-asawa ang panganay at nang mamatay siya ay walang naiwang anak. Pinakasalan ng pangalawa ang balo at namatay na walang naiwang anak at gayon din naman ang pangatlo. At ang 7 ay walang naiwang anak sa kahuli-hulihan. Ang babae naman ay namatay. So, yung 7 magkakapatid, sunod-sunod ay pinakasalan nila yung asawa ng panganay nila at lahat sila ay namatay na walang anak. Ito ang trap. Sa muling pagkabuhay, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya ay naging asawa ng 7. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't ito ang dahilan kaya kayo nagkakamali? Hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay nilang muli, mula sa mga patay, hindi na sila mag-aasawa o pag-aasawahin pa, kundi tulad sila ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y muling bubuhayin, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy, yung burning bush yun, kung paanong sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Iyon ang tala ng Biblia. Tingnan natin ang diskusyon. Ang mga Saduceo ay isang grupo ng pari na tinatanggap lamang ang 5 aklat ni Moises bilang kasulatan. Hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng patay. Ang sitwasyong inihaharap nila kay Jesus ay malamang na isang palagay. Sabihin ay hindi aktwal na nangyari. Hypothetical nga.
Kaya nga, isang palagay, sangkot dito ang 7 magkukuya at isang babae. Ayon sa batas ni Moises, kapag ka ang isang lalaki namatay ay walang naiwang anak na lalaki, ang kanyang kapatid ay pakakasalan ang balo upang mapanatili ang pag-aari sa isang linya ng pamilya. Hindi mapuputol yung ari-arian. Ganyan. Walang magmamana kasi. Kasi pag walang magmamana, titigil na sa mapunta yung mga pag-aari. At anumang mga anak na isisilang sa pagsasamang iyon ay legal na sa namatay. Para nga may pagpatuloy yung linya nung namatay. Naghahangad na masiraan ang doktrina ng muling pagkabuhay. Nakaturo ang mga Saduseyo sa isang moral na problema ng kung kaninong asawa ang babae sa muling pagkabuhay. Kasi sabi nila, walang muling pagkabuhay sapagkat kung may muling pagkabuhay, malaking problema ito. Yan ang kanilang logic. Sinalungat ni Jesus ang kanilang argumento sa 2 hakbang. Tumutukoy sa kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos. Una, naglalarawan siya ng kapangyarihan ng Diyos na muling pagkabuhay at nagpapahiwatig na wala ng pag-asawahan sa langit. Kaya nga siya sabi niya na para silang anghel. Hindi ibig sabihin ay para silang anghel ay pag nabuhay sila ay magiging mga espiritu sila sapagkat ang mga anghel ay mga espiritu. Hindi. Ang pagkakahawig nila sa anghel ay ang mga anghel ay walang asawa. Yun ang katayuan. Wala nang pag-asawahan sa langit. Pangalawa, ipinagtatanggol niya ang doktrina ng muling pagkabuhay sa pamagitan ng apela sa Exodo 3:1 hanggang 27, kung saan nagpapahiwatig ang Diyos na siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Paanong pagtatanggol yan? Yan ang dapat na malinawan. Nagpapahiwatig si Jesus na nangangahulugan ito na sila'y babangunin. Mga patay sila. Patay na si Abraham, patay na si Isaac, patay na si Jacob. Pero siya ay Diyos nila. Pero hindi siya Diyos ng mga patay. Kaya para maging Diyos sila ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay kinakailangang bubuhayin sila. Yan ang kanyang paliwanag. Sabi sa Mateo 22:32, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Siya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Magiging Diyos sila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob sapagkat bubuhayin sila. Kaya pinapatay niya yung argumento na walang muling pagkabuhay. Pangatlong pagkakahati, ang pangunahing utos at ang issue ay ang utos ng pag-ibig. Marcos 12:28 hanggang 34. Lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibhas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay itinanong siya, alin ang pangunahing utos sa lahat? Sa puntong ito, sa Ebanghelyo ni Marcos, karamihan sa mga lider ng relihiyon ay may kaunting eksepsyon ay palatutol kay Jesus. Maliban itong kwento natin na ang nagtanong ay isang eskriba na kapagkaibigan, hindi palatutol. Ito'y partikular na totoo sa Jerusalem kung saan hinarap ni Jesus ang mga liderato dahil sa pagsamba sa templo na tumatayo sa puso ng Judaismo. Kaya, para sa isang eskriba na makinig sa pagtatalo at pahalagahan ang mga tugon ni Jesus ay nagpapakita ng parehong katapatan at tapang sa harapan ng mga nangingibabaw
na matitinding pagkapuot kay Jesus. Naiiba itong lalaking ito. Hindi lang siya tapat, hindi mapagpaimbabaw, hindi nagtatago, kundi siya ay hindi takot. Kasi tiyak na magagalit sa kanya yung mga kasama niya. Susumbatan siya at baka siya itakwil. Pero hindi siya takot. Mas madaling tumayo na lamang sa likod at manood kahit nakikisimpatya kay Jesus. Ngunit ang lalaking ito ay hindi ginawa yon. Ang eskriba ay nakarating sa punto ng relihiyon sa kanyang tanong na kung alin ang utos ang pinakamahalaga. Sa kanya kasi mahalaga ang kanyang tanong. Sumagot si Jesus, ang pangunahin ay, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Ang ginamit ng Panginoon, ang kanyang sinipi ay ang tinatawag na Shema. Ito ay ang pagtatapat ng panampalataya sa Judaismo mula sa Deuteronomio 6:4 at 5. Confession of Faith yan ang Shema. Ang pangunahing utos ay upang ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Ibig sabihin, sa kabuuan ng kung sino ka. Nagbigay si Jesus ng bonus sa paglilista ng pangalawang pinakamahalagang utos mula sa Levitico 19:18. Ang ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang kontekstong kultural na utos sa Deuteronomio ang makakatulong magpaliwanag. Ang lengguwahe ay nagmumula sa matandang mga kasunduan sa pagitan ng mga pangkat at ang katawagan para sa pag-ibig ay tumutukoy sa pagiging tapat sa mga kahilingan ng tratado. Buong katapatang tinutukoy ang mga ito. Sa gayon, samantalang hindi ito inaalis ang konsepto ng malalim na pagmamahal sa pagitan ng mga partido, ito'y higit na nakapokus sa mga kilos na nagpapakita kung gayon ang katapatan. So napakalaga yung kilos kaysa sa mga sinasabi lamang. Sinabi sa kanya ng eskriba, tama ka, katotohanan ng sinasabi mo at siya ay iisa, yun ang Diyos, at wala nang iba maliban sa kanya. Ang siya'y ibigin ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng kanyang sarili, ay higit pa sa lahat ng mga handog na sinusunog at mga alay. Nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos noon, wala nang mga has magtanong pa sa kanya ng anuman. Pero may kinakailangan ang eskriba. Matapat ang eskriba at nakita ang linaw at kasimplihan ng tugon ni Jesus at sinabi ang gayon. Maiisip mo ang mga pagsimangot mula sa mga ibang lider ng relihiyon dahil sa ang katapatan ng eskriba ay pinagtibay ang tugon ni Jesus na totoo, isang bagay na walang ibang handang gawin ito. Pinatunayan din ni Jesus ang eskriba para sa kanyang tapat na sagot. Sinasabing hindi siya malayo mula sa kaharian ng Diyos. Ang hindi malayo ay hindi nangangahulugang nasa loob. Malapit siya sa kaharian pero wala sa loob. Yun ang sinasabi rito. Ang kailangan ng eskriba ay kilalanin kung sino si Jesus at sumunod sa kanya.
isang karagdagang hakbang sa lakbayin ng pananampalataya. Ako'y naniniwala na pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang lalaking ito ay isa sa mga naging alagad ng Panginoon. Huling salita. Ang kilos ni Jesus sa pagsumpa sa punong kahoy, tumatayo bilang isang babala sa lahat ng Kristiyano. So kasama tayo. Walang sino mang may sasakabuhayan ng utos ng Diyos na hindi naglilingkod sa iba. Napakahalaga niyan. Yung paglilingkod sa iba ay pagsunod sa utos ng Diyos. Nilalang ng Diyos sila upang mabuhay sa isang sanlibutan kung saan ang di makasariling paglilingkod ay dapat na ginagawa. Anong uri ng paglilingkod? Hindi makasarili. Hindi yung pagbabalat kayo. Kinakailangan ginagawa ay di makasarili. Yung nabubuhay ng gayon para sa sarili ay gaya ng puno ng igos na gumawa ng bawat pagpapanggap subalit walang bunga. Yung paglabas ng dahon ay pagpapanggap yun. Inaasahan na may bunga. Yan ang sinasabi dito. May mga Kristiyanong ganyan. Pagpapanggap lang, walang bunga. Nagpapahayag siya na ang hayagang makasalanan ay mas kakaunti ang sala kaysa sa kanya na nagpapahayag na maglilingkod sa Diyos ngunit hindi nagbubunga para sa kanyang kaluwalhatian. Mas makasalanan yung mga nagpapangkap na Kristiyano kaysa sa mga lantarang hindi sumusunod sa Diyos. Sila ay nagpapayag na sumusunod ngunit ang kanilang buhay ay hindi. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko para sa iyo, sa iyong kalusugan at kasaganaan, ang pagpapatawad sa iba para sa kanilang pagkakasala sa iyo ay maging bahagi ng iyong pagtugon sa pagpapatawad ng ating Ama ng langit sa iyong mga pagkakasala sa Kanya. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako ay patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Panginoon. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account kung kakailanganin mo ito sa iyong pagtuturo ng leksyon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.